Hi guys! Welcome sa vlog! So for today's video ay pag-usapan natin ang maraming nakaka-relate pero bihira lang i-share. Ngayon na nasa maternity leave ako, kung may option na may mga bills na pwedeng i-hold muna is kailangan natin i-hold. So ngayon is pag-usapan natin yung sa RCN. Nung nag-start na ako mag-maternity leave, which is October 13, yun yung nanganak ako kay Ace, is alam ko talaga na bababa yung sahod ko. And isa yung RCN na isa sa mga regular na direct debit ko monthly kasi nga nag-register ako sa kanila. So yun yung union dito sa UK na most of the nurses is member din doon. Good thing, yung isa ko kasabayan na buntis, which is yung aking baby Ava, is na-mention na yung RCN is pwede nating i-hold habang naka-maternity leave tayo. So, thank you sa pag-share nun, Ava, and share ko din siya sa inyo kung paano. So, ganito yung ginawa ko. First is, tumawag ako sa RCN na number. So, pwede mo lang siyang i-search sa Google kung ano yung RCN number. Then, tumawag ako doon at may nakausap ako at tinanong lang yung aking details, yung date of birth ko, yung name ko, at saka yung expected date of delivery ko. So, which is October 13 or October 12, 2025 yung expected ko. Then, after that is may ginawa lang sila something sa kanilang system and sabi ko, ipapa-hold ko muna habang naka-maternity leave ako. At yung maternity leave ko is for 12 months. So, ayun. Praise God. At ayun, sabi nila, okay na. Pwede na siyang, hindi na siya babayaran. Kasi 16 pounds din yun, guys. And then, ang 16 pounds, malaking bagay na din pang diaper, pang wipes. Kasi yun yung mga basic needs ni baby. And, so yun, nag-email sila sa akin ng confirmation na i-hold na nila yung aking RCN. So ngayon, yung 16 pounds is, ang deduction na lang sa akin monthly is 0.80 pence na lang. Diba? Sobrang laking tulong na niya. So ayun, magko-confirm lang yan sila and then pag gusto mo siyang ibalik na yung pagda-direct debit ng RCN is tawag ka na lang sa kanila ulit kung anong date or anong month mo ipapabalik yung pagda-direct debit ng RCN, which is for me is October 2026 na. So, kung buntis ka ngayon or di kaya magbabalak magbuntis or di kaya nasa maternity leave ka na, so it's never too late na tawagan si RCN para hindi na kayo dididakan ng RCN fee nyo. So, sana nakatulong to sa inyo guys and comment down below kung naranasan nyo na din to. So, don't forget guys to like, follow, and share this video para sa iba na maging aware din sila. So, I'll see you on our next vlog. Bye-bye and God bless!